Muling pagbabalik ng lawin. Kasama mo? Hindi po. Ay, wala. Batasan kayo? Batasan? Di, payatas yun. Payatas na payatas. Payatas A? Payatas kayo. May payatas A. Payatas A. Kapul kayo. O, sabitan. Yung ano yan? Payatas din. Ba't yun na lang? Yung mga papasok. Hindi na lang. Leader. Yun pa po yung iba, ma'am. Pa nakapasok. Hindi ba sila pinagpapasok? Pupunta sila. I think that's yung mga leader. Ha? Ano? Ha? Kung ano yung pinag-uusapan natin, pwede nga i-relate sa kanila, ha? Kaya nga sabi ko, hindi na kailangan na marami pa. Kung sino yung oo, kung sino yung pinaka-leader, pwede nyo lang mag-meeting kayo ulit, tapos ano nga, o sige ma'am, dahil ikaw yung nag-send ng request, pwede ka lang mag-umpisa kung ano yung kailangan natin kay Engineer Antonio Del Rosario. Sige po, proceed. Doon po sa, ayon po doon sa ating malaking grievance na sinasabi ng bawat barangay. Nagkakaroon po kami ng parang wala ko kaming karapatan na magkaroon ng bagang ang aming pag-claim. Karapatan na. Magkaroon po ng sariling paninirahan. Oo. Dahil po doon sa napakalaking karahasan na nangyayari na mawala man lang court order, dito po kami nagkakaroon ng takot at parang wala na kaming karapatan din na magsalita sa bawat isa sa dapat po lahat po. Kaya ako doon kami naglakas loob na magkaroon po kami na sana hindi naman ho namin inaasahan o hindi namin gusto na magkaroon ng kaguluhan, lalo na yung karapatan ng tuloy na dokumento. So, ano ang gusto ninyo ngayon kay Engineer Del Rosario? Ano ang gusto ninyong iliin? Yun nga Ano po, ang gusto ninyong maano? yung pong katapong Proseso ng proseso po ng Makatao. approval ng project na sinasabi nila at ang mga dokumento ay hindi ko kinikilala. Tampuho ng CLO na amin pong binibigay sa mga tao. ano yung CLO? Labas na siguro. Para. Hmm. Ano yung Ilabas po yung tempo. Para. Ang tinatanong ko, ano ngayon ang gusto natin kay Engineer? Hindi lalaban niya yung CLO niya. Kaya labas na yung CLO. Ano yung ibig sabihin ng CLO? Certificate of Land Occupancy po. Lupa. Certificate of Land Occupancy. Ang binibigay po ng
GCI Certificate of Occupancy without land. Sino? Yung hindi. Huwag mo na pakialamin sa amin. Ilabas ko yung sa'yo. Ang sinasabi ba ni Miss Carlos ay pare-pareho kayo? Pare-pareho? Yes, ma'am. Meron pa ba kayo ibang concern? Kasi magsasalita din kayo kung sino yung may gusto. Kasi mamaya, si Engineer De Rosario, ayaw kung gusto ko kayo na muna ang magsalita. Para pag siya naman, wala nang sasabat. Ha? Matagal na sana. Madam. Okay. Ano itong CLO na ito? Pare-pareho ba kayo ng concern? Tungkol ba sa CLO? Yes, ma'am. Okay, Certificate of Land Occupancy. Ano ngayon ang kinalaman dito ni Engineer Antonio De Rosario? Ma'am. Paglilinaw po yan, ma'am, kung ano ang intindi nyo dyan sa bibigay ko na hindi po nakakasakit para magkaroon sila ng right title. Pwede ko bang tanungin si Sir ha? Engineer? Engineer, ano ito? Certificate of Land Occupancy. Ang ako tatanong, hindi ko alam ito. Kayo ang That's okay. nasa NFA. Opo, no? Ganito, is kiniklaim nila na ito yung kalamalan nila. Na sila ay binibigyan, karapatan, nung pinatawag na Doña Lourdes Rodriguez, no? Meron siya rito na authority. Okay. So, sa batay dito sa authority, nag-i-issue sila ng ganito. No? Batay sa kanyang sinasabi rito, sa salaysay, ang ito ang nagbibigay karapatan sa kanila na pinamamahagi. Okay. Ito ba'y totoo na walang halaga? Kayo? Malaga po sa Mahalaga. Pero ito ba'y walang halaga? Hindi mo ba binayaran to nung binigay sa inyo? Wala akong bayad yan. Walang bayad. Pero ang pagkakalam ko rito, binabayaran ng 5,000 ito. No? Ito po yan, no? So ito po, kung ipakikita niya, ito, siguro, siyang dapat magpaliwanag. Ang sa amin kasi, ang aming ginagalawan ay covered po ng Republic Act 9207, na kung saan ang lahat ng qualified beneficiary sa loob ng nasasaklawan ng Republic Act 9207 ay may karapatan para pagkalooban ng sarili-sarilang mga alokasyon. Ngayon, doon sa mga hindi nakita na kwalipikado, ang sinasabi po namin is ibang proyekto ang dapat makasabot sa inyo. Ang totoo po, ang na-census po sa loob ng NGC ay nasa 30,000. Okay, sadali lang po sir. Ah. Itong nirereklamo nila is under your under dun sa mga Tama po yan. na qualified beneficiary. Tama po yan, no? Okay. O, ang nangyayari dyan, kung tatanungin mo dyan, karamihan sa mga recruit niya ay hindi kwalipikado. No? So, Sandali lang po. Sandali lang po. Ano yung sinasabi niya sir na recruit? Actually, hindi ko sa pagre-recruit. Sila ho mismo ang kusap pumupunta sa amin. Kasi nalaman nga po, pag-i-issue po niyan, ay may naintindihan naman po nila yan. Kung bakit nila gusto Sinong nila? magkaroon yan. Ang lahat po niyan. Sige. So, sila rin nagkakaintindihan dyan. Sir, Opo. ganito sir. Sabi mo kanina, ma'am, yung owner ng ano ay andito. Saan? Saan? Ang sinasabi niya. Oo. Nasaan po yung owner? Oo, okay. Kayo. Kayo daw ay kayo ang may-ari ng Dunya Lourdes Rodriguez Cuneza Estate. Ako po, Ito pa ay totoo. Totoo na may totoong titulong. Okay, tanungin ko si Engineer ha. Sabi kasi niya, may NSA daw ito. Oh, which is true, sir. Pwede natin sana may certificate from DRB. Yun po, tama po. Sana. Kumuha sana kayo ma'am ng kwan sa register deed. Para pwede natin ipaglaban natin kay engineer kung may kasi pag DPWH ito sila hindi na-approbahan by the ICC. Pero siguro yung deeper side of this, hindi ito yung tamang forum. Kasi siguro ang namindan, yung grievance nila, no? Kasi marami itong kaso na ongoing regarding, May so hindi yung proper Oo, na pag-uusapan natin yung sa details. bagay. Hindi, kasi gusto ko lang maiano naman para Kasi hindi tayo magre-resolve nun eh. I-claim yan na ganun, i-claim din ng gobyerno, na pag-ari ng gobyerno yan. So, i-perpetual lang yung magkaka-lit-litan lang yan. Ay, hindi sa Bangko Sentral naman ito. Okay, ganito. Marami ilalabas yan. Okay. Mananawa ka sa ilalabas yan. Galing ng bangko, dineclare ng Bangko Sentral na May interpretation siya eh. Sir, Sige, labas mo lahat. So, ano? hindi na.
Gusto ko lang sana yung RD lang sana eh. Kasi, Yung certify ng harding, walang visa. ng RD. Na, Yung titulo mo, hindi yung pinawawalang visa. Yung titulo mo. Yung titulo na May titulo kami, pero sabi mo nga, hindi backer ito. Para hindi, ano na Biglang lang, balik hindi mo pa. rin naman Sige, pinag-iwan lang, para ikaw na rin may sabi ngayon. Sige, sir, sige, sir. Okay, sir, alam ko naman ang ano mo. Sige sir, sige sir. Okay. I-ano lang natin, sir, para naman Sige po, okay. yung Sorry po, sorry po. sir, ha? Sorry po. Ano ba yun tungkol sa 333? Andito nga eh, bago pa nga. Hindi yung hinahingi ni Madam, yung certify ng LRA, nga wala ng visa 333. Dati diretso lang yun. Ay, hindi, yung ano, para lang po, yung Yung walang visa. private Yung lang. pinawalang visa. Yung cancel. Yung may Ah, cancel. yung sarili, titulo? Yung may Meron. cancel. Meron din. Yung Gaigay, no, Rodriguez. Yes, meron po, meron. Yung ang sinasabi ko, ma'am, kasi tabi lang po. Ito kasi, nasa korte. Kaya lang, itong pagdadialog dito, marami kasi nagbibintang sa amin. Kami daw sa tako. Opo, sandali lang. Sir, nakasindikato daw po kami. Nasa-support na raw. Iba po kung bakit nandito sila. Sir, kasi nga daw yung pagharang. Yung Pangarap. Eh, ito ma'am kasi, ang NSA po nandyan, kasama ang lokal at ibang kahitan ng gobyerno ay nandyan. Nagkakaroon na Kasi, tayo, sir. dahil kasi merong batas na pinagtutupad, Republic Act 92. So yun lang po yung tinutungtungan ng bawat ahensya. Yung gumagalaw. Ganito ha. RD yan, yung pinawalang mga visa. kaibigan, All involved. magsalita muna si engineer kung ano yung, ano ha, Republic Act 92. Tapos, kung sino yung mag-react mamaya, ha? O, sige. Ang sinasabi niya, ang Republic Act 9207, yung qualified beneficiary. So, ang presumption, sir, government property. Yung Government property. government property. So, hindi totoo yung ano. O, mayroon kaliwanag mo nga, sir, sa kanila na itong may pinapatupad ang Republic Act 9207. Na, pero nung hindi Kilter Office, sabi ko nila, matagal na raw sila doon sa place. Bakit hindi sila naging qualified? Bakit hindi sila na-qualify? Yung mga nag-sensor. Yun po yung hindi Mga ko, importante. yung po yung hindi ko malaman, no? Kasi Kasi ganito hindi po naman yan. siya yung nag-sensor. Ganito po yan, no? Yes, sir. Merong Republic Act 9207 na kung saan ay kinakailangan ipamahagi ang lugar ng NGC. At ipamamahagi doon sa mga kwalipikadong Sir, beneficiary. ano yung hindi? National Government Center, Okay. Development Project, Housing Development Project. Ipamamahagi doon sa mga kwalipikadong beneficiary. Sino-sino po ba yung mga kwalipikadong beneficiary? Okay, meron pong sinasabi na kinakailangan siya ay na-census noong taong 1994 o kaya noong taong 2000. Okay, kung mga 20 years ang sinasabi nila, ang presumption po natin, nasama sila sa census. At supposedly, kasama sila at beneficiary. Okay, so aalamin natin sino-sino yung mga kwalipikado. Ang gagawin natin, kayong mga na-census, pupunta po sa opisina namin para ipabalidate ang inyong mga dokumento. No? Patutunayan ninyo na kayo ay tuloy-tuloy na naninirahan dyan, no? Na hindi umaalis. At once na nakita ng opisina ng NGC na kayo, ang napatunayan nyo na kayo ay tuloy-tuloy na po naninirahan dyan, kayo po ay i-issuehan ng tinatawag natin Certificate of Project Qualification. Okay. Okay. Certificate of Project Qualification. project qualification. Qualification. Okay. Sir, ano naman ang kanilang... Magpapusin ko muna para Oh, sige. ang yung pinaka-boot na. Oh. So, alamin natin kung sino yung kwalipikado. No? Ngayon, binibigyan laya yung mga yan para bumuo ng kanilang asosasyon. Ano po ba trabaho ng ating asosasyon? Para tulungan ang mga taong ito, no, na magpabalidate ng kanilang dokumento. That's one. Second is para bumalangkas ng kanilang community development plan. Ano po ba yung community development plan? Ito yung plano na nagsasabi kung papaano hahati-hatiin ang lote sunod sa polisiya at ipamamahagi sa mga kwalipikado. Okay. Yung pong CBP na piniprepare niyan ay inilalaglag. Ano po yung CBP? Community Development Plan. Yan po yung sinasabi kong plano na nagsasabi kung paano hahati-hatiin ang lote at correspondingly may nakalagay kung sino-sino ang taong naka-allocate sa particular na lote. Okay, yung pong CBP binabanggit yan ay ipinipresenta po dun sa mga miyembro niya, no? Na kung saan
dapat majority ng kwalipikado, no? Majority. O ng kwalipikado, no? Ibig sabihin qualified, no? Ay kinakailangan magpuntar doon sa tinatawag natin CBP. At once na nakakuha ng 70% approval, yung CBP, ito po ay isinusulite sa NSA para ito ay aprobahan. Okay. Pagka-approve po ng NSA ng kanilang CBP, hindi na balik sa kanila yan. At kasabay nito ay meron kaming ini-issue na Authority to Monument and Reblock. Ang Authority to Monument and Reblock ay isang authority, mamagkamaingay, naguguluhan ako. Ay nagbibigay authority sa kanila para sila ay magmuhon sunod doon sa naaprobahang CBP. At pagkatapos na ito ay mabuhunan, kinakailangan sila ay mag-reblock. Okay. Yung unang reblocking stage po natin, no, may notice na ibinibigay kami. Yung pong tinatawag na 30 day na voluntaryong magre-reblock ang lahat ng nakapaloob sa CBP. 30 days po yan, no? Pag naubos po yung 30 days, ay nag-i-issue kami ng another notice. This time, sinasabi na po ng NSA na ang task force reblocking o yung reblocking crew ay bababa sa inyong lugar para kayo ay tulungan na i-reblock ang inyong mga struktura. Okay, ano po ba yung ano yan? No? Ano po ba ang nangyayari dyan? Kaya kung nagkaroon ng ganong force reblocking, ay meron pong pera na bilang tulong na nanggaling po sa city government, sa city room po yan, no? Na isang tulong sa kanilang mga kwalipikado para sila ay ma-reblock sunod sa naaprobahang community development plan. Okay. So pag-issue namin ng 7 days, no? Together with that notice ng 7 days, ay meron pong imbitasyon na ipinadadala sa bawat ahensya na involved dun sa task force reblocking. No? Sino-sino po ba ito mga ahensya ito? Ito po yung LGU, ito po yung PCUC, ito po yung CHR, no? At yung pong barangay na nakasasakop sa lugar. Okay. So, pagdating ng petsa na nakalagay dun sa notice nila, bababa po ang reblocking crew, no? Para tulungan na yung mga taon na i-reblock yung kanilang bahay. Dahil kasi karamihan po dyan, ayaw dahil karamihan nga po is mga nagpapaupa. So ang tendency po doon sa mga nagpapaupa ay ayaw gibain yung kanilang mga paupahan. At ang pangalawang tumututol pa dyan ay yung mga pwede nating sabihin mga kwalipikado, pero ang kanilang nasasakupan ay sobra doon sa limitasyon na ibinibigay ng polisiya, which is 60. Kung ang bahay ng isang... Magkano po ba ang kwan? Ilang... 60 meter pa ang maximum. Ay, ang laki, no? Okay. Kung ang nasasakupan niya o ang bahay na kanyang nakatayo ay more than 50, naturalmente ang tendency niya is tumututok siya. Okay, no? So, pero ang ginagawa natin is strictly... Opo. No? Dahil kasi meron nga pong community development plan na binalangkas at inaprobahan din nila. Na dapat sundin. Na dapat sundin. Okay. Ang presumption po natin, i-release lang natin, then pagustuhan nila yun. So, ang gagawin lang natin is strictly yung political will ay nandyan para ipatupad kung ano yung kagustuhan nila. So, ito po yung nangyayari na yung sinasalaysay nila rito na nangyari ng February 14. Actually, meron po mga naunang 30 days to until finally nakaset po ng February 14 yan na nagkaroon po ng forced reblocking. Yun po yung code ng ano yan. Okay. Pagka-reblock po niyan is dahil nakalagay na ang mga pangalan ng mga kwalipikado, lahat po ng hindi kwalipikado, inaalis po yan. Okay. So, bakit po tayo nag-aalis? No? Pag-usapan natin, ilan po ba ang na-census sa pamilya dyan? Meron pong 30,000 na na-census. Ilan po ba ang loting pwedeng gawin sa loob ng ABC? Meron lang pong 20,000. So, meron, 20,000 na. 20,000 na lote. Ulitin po natin. Ang numero po ng na-census ay 30,000. Okay. Okay. Census 30,000. Okay. Ang loteng pwede lang ipamahagi o pwedeng gawin ay nasa 20,000. Compare po ang dami, mas marami ang na-census kaysa kaysa doon sa magagawang lote. Okay. What will happen to the 10,000, sir? Okay. Yung 10,000 po ay merong second phase, no? Second phase po yan. Yung pong pagtatayo ng MRT. Kaya makikita mo doon sa kanilang mga qualification, merong mga prioritization yan. Priority 1, priority 2,
Na ang ibig sabihin niyan ay mga structure owner na na-census noong taong 1994 at na-census noong 2000. Structure owner po yan. Okay, yung priority 3 and 4 naman ay na-census ng taong 2000 at 94, pero sila po ay mga renter, carer, o kaya caretaker. Pagdating po sa prioritization, nahuli po sila. Okay. So, ang gamit po ng prioritization, ang bibigyan po is yung priority 1 at priority 2. Okay. Kung siya ay renter, qualified renter, siya ay aalis, okay. Uunahin po natin yung 1 and 2. Okay. Ano mangyayari doon sa mga 3 and 4? Yun na po, papasok yung second phase natin, which is yung pagtatayo po ng MRD. Ano yung MRB, sir? Medium rise building. Communal space lang yun. Okay, ganun po na. So, iba, yung mga hindi na-census, no, politika po, no, na dapat alisin siguro doon sa lugar at huwag nang makiagaw doon sa mga nag-iintay sa mga census. Ang tanong na naman, paano naman kami? Nangangailangan din kami. So, tama pa rin po yan, no? Kaya po, ang trabaho ng gobyerno ay tuloy-tuloy na inaalam ang pangangailangan ng nangangailangan. Okay. Ang nangangailangan pero hindi kwalipikado, dapat i-cover ng isang proyekto. Pero wag makipag-aguan doon sa mga beneficiary nung NDC. Sir, I will not allow you to be taking that. Sir, ha? Next time, noong una, hindi ko napansin yun. Ha? Next time mo, ha? Magpaalam naman po kayo, ha? Okay, mag-respetuhan po tayo. Sir, ha? Okay. Pakinggan mo natin muna sa abin-abin. Lahat naman kayo, bigyan ko na ng pakakataon. Patapusin mo natin yung engineer. Nasa ano na tayo? Yung mga hindi na-census. So, andito na. Malapit na tayo, ha? Siguro yan ang problema natin. Okay, matapos yan. Okay. Yung karapatan nila, no? Na may pangangailangan. Tama pa yan. Na hindi rin nakasali doon sa priority 3. Okay, tama po yan, no? So, meron mga karapatan din yan na dapat i-cater pa rin ng gobyerno. So, dapat pagtuunan ng pansin yan ng gobyerno. Pero, i-cover siya ng hiwalay ng proyekto. Ng hiwalay. Dahil kasi, nakabalangkas na siya na ang kinakailangan, ito lang ang beneficiary niya. Okay. So, ang gagawin natin, alamin ilan, sino, yung mga hindi kwalipikado sa NDC, at i-cover ng hiwalay na proyekto. But definitely, hindi ho pwede ipilit na sila ay sumigsik sa lugar dahil meron ng naka-allocate doon kung sino-sino yung dapat dun sa lugar niya. Okay. So, yun po siguro yung ginagalawan ng NDC. Strictly po, kami po ay sumusunod sa polisiya, kami nagpapatupad ng isang batas, sunod pa rin sa polisiya. So, ito mga taon to, if di-qualify, na hindi sila mag-qualify sa 1, 2, 3, magkakaroon ng another project po daw. Kung wala kayo doon sa mga na-census, tapos kung hindi naman, mga renters, yung doon sa mga lugar na yon na pinaglalaban nyo, renter or sharer. May pag-asa ko ito na within sa plano. Ha? Ngayon, yung mga wala naman daw, magkakaroon ng project. Yon ang pwede natin isusunod. Madali lang ho yan, kasi malaki ang lupa ng pan. O, sige. At sino ngayon ang unang magsalita? Para pakinggan din ni Engineer. Ha? O, sige po. Sino? O, sige. Sige ikaw, ma'am. Kasi po, yung sinasabi ng qualification, ang alam ko po dyan, umidad na sila ng ilang taon, at sila po ay butante. Yun po yung aming basihan po bilang isang... Ano kayong dahilan, ma'am? Bakit hindi sila na-census? Bakit kayo hindi Hindi sila po na-census? pwedeng hindi sila magpa-census dahil masama ang loob nila dahil kaya nga po nangyayari yung ganyan. Mga na-census po yan, may award yan. Sila rin ho ang sumisira. Kung bakit nagkakaroon ng tao na nagkakaroon ng ano sa kanila dahil harassment nga po. Dahil natapos ang mga May proyekto. award po, may award. May award po sila. Okay. Pa-answer nga natin kay sir. Sir, ano yung sinasabi nila may award daw? Ilabas mo yun. Ano yung sinasabi ng award? Yung nag-award pa lang kami. Ano yung sinasabi ng nag-award? Matagal na po yan. Sir, pag na-census ba kayo? Ganito kami. Hindi natin kasi ba? Yes, sir. Hindi kami nakasabat sa iyo. May natin full pupunta sa amin sa opisina para i-validate na sila ay na-census. Okay, yun pala ma'am eh. O, ganito. Yung mga na-census ha, pumunta rin daw kayo sa
office ni engineer, ha? Para ma-validate. Yung mga Pero nasenso. hindi po pwede mangyari. Yung iba daw dito, matagal na. Hindi pwede. Tumanda na dyan sa lugar, tinatanggal nila. From 1994 up to 2000. Yung nasensus na, iba kapag nasensus may tag, pumunta lang daw kayo sa office ni sir para ma-validate. Baka hindi. Hindi pa Nauna sila na validate yung mga. Hindi madalas ano yun. Ganito ma'am, si Mrs. Carlos ma'am, ito is potential beneficiary ito. Yes. Ang nasasakupan nito napakalaki, kaya lang may mga kukunin doon sa lugar niya. Okay. Siya ay, number one recruiter ng area. So ang gagawin niya, isi-include niya ang buong NGP, inaalam niya kung sino yung mga disqualified at nire-recruit niya. Oh. Ay, hindi po. Ano ba yun? Mali po yan. Kami. Kunting timing lang po. Ako pa magpapatunay. Si Mr. Meron sabi mo baguhan sa aming barangay. Baguhan sa amin. Muna. Isa-isa lang po ang Isa lang kasi. Bigyan ko kasi pagkakaroon. Patapusin muna natin si Juan. Sir, ha? Salamat po. Patapusin ka muna si ma'am. Nasensus ka daw, ma'am. Grabe po ang census ginawa sa akin dahil gumastos po ako ng malaki. Tapos yung proyekto sinira nila sa lugar ko. Unang-una, yung po diretso. Sabi nila maglalagay lang sila rin sumira dahil ako. Dumaan po ako sa sa proseso, ito'y kwalipikado. Marami nang nawala dyan, namatay na dahil sakay, dinimoles, nang wala Pero na-award ka na. walang approval ng Pero na-award mo ba, ma'am? naman ma'am. Ay, isipin mo. Ganito, ma'am. Lahat ng may mga award, pumunta kayo kay engineer, ha? Pumunta kayo doon sa office nila, sa NHA. Sa ngayon nga po hindi na nga nila iniintindi yung ano namin dahil lang na may CLO. Kami lang ang dito sa ombudsman, sandali lang po. Kami dito sa Office of the Ombudsman, kami ay makikiusap kay Engineer De Rosario. We are interceding in your behalf. Basta meron kayong maipakita, nasabi na niya kanina, basta na-census ka, pumunta kayo sa opisina niya para ma-validate. Kung hindi i-validate, balik tayo dito at kakasuhan natin si Engineer. Dapat Kasi sabi niya kanina, lahat ng na-qualify at na-census ay pupunta doon sa opisina ng National Housing Authority para i-validate. Yun lang po. Ha? Sige. Pumunta ko kayo doon. Wala nang problema dyan. Validation Kasi sandali lang. Ano yan, ma'am? Kung validation. Kung validation po, tapos na po sila dahil qualified na po yan ng mga butante. Number 1 po yan hindi na nalalaman ng ating yung mga taong butante, pinaalis, pagdating ng election, pupunta na Ma'am, naman. hindi yung pag-usapan. Butante ko hindi. Basta na-census ka, pumunta kayo para ma-validate. Rehistrado po lahat yun sa barangay. Hindi, ma'am. Hindi yan. Huwag natin pag-usapan. Basta yung na-census, ma'am, kahit butante ka o hindi, basta na-census ka, may karapatan ka mag-stay there. May karapatan ka Tanggalin nila, madali lang ma-virus yung kaya... isumbong mo ninyo kung na-census, tapos na-award na yung, na-invalidate na yung kanyang tab, di ba? May tag yan. Kung ito nga po mga yung aking subdivision plan, antimano receive nila na virus daw. So, isa pa rin yun ang dahilan kung bakit ako nagalit. Dahil unang-una maski na may award ka na, tatanggalin ka pa, at yung proseso ng gobyerno, Pero para kanino sila receive? saka kayo nga po ng kay Ma'am Gordobe. Pagdating po sa inyo, iba na naman ang validation. Ilan yung palit na yan dyan sa NGC, hindi pa rin maayos. Saka yung approval po ng project, yun ang aming hinahanap. Kung totoo naman yan. Actually po may approve na si Bipiro na ang nakapirma doon si Buday. Yung isang kapitbahay mo doon, Actually kasi presidente ng ng asosasyon na ansis ko Tapos ang namumuno ngayon doon yung Mr. Buday. Yung Buday is nagpalangkas ng kanyang CPC, inaprubahan ng asosasyon, nakakuha ng 70%. Okay, sinabit po sa amin yan, inaprubahan namin. At sila due for rebuttal. Okay. So, palagay ko yung proseso, hindi pwedeng question dahil dumaan sa proseso at meron silang approved na CPC. Maliwanag For naman, them, i-implement lang kung ano po yung correct. Ito ay na-census sa sir.
Magkaiba po kasi yung sinasabi nyo. Ang census po natin, participation census. So, na-census ka ng either 94 Thank you for 2,000. or 2,000. Sir. Doon sa na-census, pupunta ka sa opisina para magpa-validate, no? At kung nakita na kailangang i-qualify ka, that's the only time mag-issue ka din ng CPQ, Certificate of Project Participation. That's second stage na po yan. Ang pangatlo po niyan is yung pagbabalangkas ng CDP. Doon po sa CDP yung binalangkas, yun po yung sinasabi ko, na kinakailangan i-present sa kanila at aaprubahan ng 70% ng mga qualified beneficiaries. So yun na, yung kailan ni Mr. Pabuday. Yun. Ang Okay. trabaho yun, kundi ako ho So, nagtrabaho. ganun po yun. Sa totoo lang, So, nasa approve ang akin kanilang lahat ang CDP, ano meron din authority for them to monumental block, ang gagawin lang po so may nila authority. is mag-inaipat ka. Pinaipas ako, Mag-inaipat niya lang. gagawin. Okay, ikaw naman, ano? Thank you, sir. Anong sa akin po ito? Bilang kami po, mamamayan ng iba't ibang barangay ng Area 7, iisa lang po ang problema namin, na sinasabi niyang qualified. Meron po dyan nakatira 1972 na hanggang ngayon nandyan pa. Pag inabot po ng kanilang proyekto, kahit 100 square meter, ang gagawin po aapatin niyan, ibebenta po niya sa mga hindi residential sa aming barangay. Yan po. Ito po na yung kanya. Mali po lahat yung sinasabi niya. Mali po yung lahat ng sinasabi niya. 100 square meters. Yes. Oh, tama yung sabi. Ang gagawin po niya, aapatin, ibebenta po niya sa hindi qualified dyan sa lugar namin, at binibigyan nila ng karapatan ng isang tao na maging qualified, bibigyan nila ng mga dokumento na galing sa kanila, hindi po galing sa aming mga residente. Ganun po. Paano po kayo na ganito po ha, mabigat po yung aligasyon nyo. Yes. Dapat merong Yan ang maganda, opo. Ganito po. Yes. Karapatan ko yung mag-file. Kung Yes. if you think na nagkasala, karapatan mo nyo yan. Mhm. Ngayon po, imposible naman na yung masabi nyo matagal na nag-ano na hindi na sento. Yes, hindi po. Dinadala po nila sa ibang lugar. At binibigyan nila ng 5,000, 10,000 sa hindi sa qualified po. 5,000, hindi na aalsin dyan, pero babawasan ng bahay. Sasabihin po generated lot, hindi po naman generated lot. Marami po. At isa pa po, ang bahay ay tatanggalin, kahit ikaw may-ari, bibigyan ka ng 10,000 para sila ay relocate sa Muntalban. Ganyan po ang ginagawa pong uso sa amin nila. Sila ang may kagagawan yan. Sino Yan po. nakasama dito ng 10,000? Ay marami po nasa Muntalban na. Mga kumari ko pa po. Okay, salamat. Ano masasabi mo, sir? Sagutin mo yan. Ano masasabi Kahit sa Osgado, kaya namin Pero hindi naman sagutin. yata siya yung nag-census eh. Siya ang Sila po nag-a-approve. Sila po ang Pero ano, wala pati naman project kayong ma'am. Ako nagbenta. Di siyempre kung nagbenta ako. Nagbebenta siya. Ang lupa dyan sa lugar namin kahit may bahay. Patunayan Ito nagbenta ba, ako. siya ba mismo nagbenta o yung mga nag-census? Sila po, nasa loob ng NGC. Iba yung nag-census eh. Siya taga-approve lang eh. Yeah, taga-approve. Yes. At bawal po ang mag-demolish, lalong-lalo na po, na ikaw ay qualified sa lugar ng 10 years ago o after Saan ba kayo, na ma'am? kayo ay Ma'am, taga saan Holy kayo? Spirit po. Kabilasan. Kabila lang. Marami po sa lugar ko na tinatandaan na po. Payagan sila. Kaya kong lumaban sa Holy Spirit. Ito. Sandali, salamat. Opo. Saan kasi nami-mislead kayo, no? Bakit iwasan mo Holy Spirit? Nakikita ng Laban tayo. Laban. Maraming lalaban. Ngayon, Huwag mo sabay-sabay para maintindihan. Huwag mo sabay-sabay. Paano maintindihan kung sabay-sabay kayo? Alberto Bernardo. Saan po kayo? Holy Spirit po. Holy Spirit. Sa kabila ma'am yan, ma'am. Sa kabila po yun. Hindi ko sapot yan. hindi yun, sakop din niya. Sakop din niya. Nakikita nila sa uli. Alamin Madali lang natin kayo. muna kung sino-sino sila. Alaga din nyo ha, tatawagin natin kung sino si Charles. Ma'am, alamin kaya natin muna. Ate Martin. Ate Martin. Nasa Holy Spirit po, ang opisina nila. Nasa Holy Ate Martin, Spirit. come forward. Sandali lang ha, kasi sa kanila,
si Engineer Del Rosario, iba ang sakop niya. Sige. So, sino yung may Ma'am, sabi wag niya? mo munang sabihin siguro kung saan ako. Alamin natin muna. So, Holy ang Spirit sakop po ni siya, Ma'am, ha? Holy Spirit. Ma'am, pakiusap ko lang. O, sige. Hintayin natin muna. Pag iniiwan siya. Ma'am, Hindi niya kaya magtak namin. Ma'am, kayo, tagatan ng live. Okay. Holy Spirit ka, ma'am. Ang tanong lang po namin, kami po ay naka-qualify doon sa aming lugar. Mm. At nagkaroon ng Huwag ka dyan kalikod. na 54-36 Mm. yung pina-implement ng NGC. Mm. So, nung kami po ay magbabayad na ng aming tax declaration sa Yeah. So, nakita doon. Naka-award sa'yo Opo. ng NGC. 29 square meter na lang. Mm. Sabi ko, bakit 29? Technical lang Oo, problema, no? bakit 29? So, Walang problema sa award to, may. So, meron pong problema eh. Huwag na rin po ako para makakuha lang ako ng resibo. So, nagbayad po ako sa assessor. Nung lumabas ko ang resibo, ang lumabas kong pangalan is pangalan ko. Pero yung address ko, malinaw na malinaw, NGC. Sabi ko sa kanila, ang binabayaran ko, yung area ko. Oo. Ang patas. Bakit NGC ang nakalagay sa resibo ko? Meron po mga dapat gawin doon, no? Tsaka MRB. Ito po yan, no? Ito muna sabi ko. Contract to sell muna. Okay. Ang mangyayari, ang contract to sell, meron titulo na nag-exist, nakapangalan sa gobyerno. NGC siguro ang sinasabi ka. Okay. Pag na-fully paid mo yan, no, merong DOAS na sinasabi. Deed of Absolute Change. Kung na-fully paid na, no? No, katunayan, na-fully paid mo na yung naka-award sa yung lote. Yung DOAS na execute mo, yun ang magiging batayan ko para mailipat ang titulo from the Republic of the Philippines of NGC sa pangalan mo. Okay. Doon nagkakaroon ata yung lumabas yung problema nyo. So, hindi pa nakalipat sa pangalan mo. Baka nandun sa naka-fully paid ka? Fully paid eh. Kung fully paid ka, nag-DOAS ka. Marami pong fully paid. No. Address, iba. Tayo na lang. Nag-DOAS ka. Wala pa po yun. Okay, kung fully paid ka, dapat may DOAS. Meron po yung iba. Hindi, tayo na lang mag-usap. Huwag mo na yung yung kaso mo para pag-insulan tayo. Iiwas. Ang DOAS, ine-execute yan pag fully paid. Okay. Yung DOAS, ang trabaho doon is gagawing batayan yun para yung dating nakapangalan sa gobyerno ay ililipat sa pangalan mo. Ganon. Okay. Kung wala kang DOAS, ang lote nakapangalan pa sa gobyerno yan. Ano na yung DOA, sir? Deed of Absolute Change. Deed of Then, Absolute. saka yung lupa. O yun, ganun yan. Ha? Okay. So, kung nakapangalan pa sa gobyerno, hindi pa naka-DOAS yan. O yun, ganun po yan. Okay, sige. Okay. Ito naman. Ma'am, saan ka, sir? Sir, saan ka? Ako po yung may-ari ng inyong pinasyahin ko. Ikaw yung... Ako yung bandel niyo. So sa west ka. Ikaw yung Bantilo. Okay. Ako po ma'am, si Alejandro Bandel, yung apo ni Yanita. Na kung saan, ito nakalatag ng programa ng local government. Ito na yung matawag natin na CMP, yung tawagin Community Model Program. Maganda naman pakinggan yung programa ng gobyerno. Hindi naman kami tutulong. Hindi sana nalalabag yung karapatan ng bawat isang Pilipino na niniraan sa kahit sa lupa ng Pilipino. Kasi itong titulo na ito, matagal na itong titulo. Ang lupa ang kanilang pinagdadagan ayon kay engineer kanina, sabi niya na sa NBC, pag-aari, dapat ilutan nila yung titulo kasi kami mayroon. Kaya nga tumulog kami sa konti. Yeah. Kasi kapag isang brother case, gumawa ka na, sabi mo kanina yung duwa, then absolute change, kasi meron bang pinagkita. May brother case ka, no? Eh malinaw sa batas natin, eh may proper case na ibibinta mo, nakaatat ang titulo na pinalagay mo sa tao, kasi binibinta mo nga, bilog Pero sabi mo kanina, pending na sa court, kung pending sa court, huwag na natin munang pag-usapan. yung ibang parte to, pending. Pero yung iba, hindi. Related dito sa pinag-uusapan natin. Kaya nakuliga akong lumutang ngayon dito. Para linawin ito, mapipansi. Kasi marami nagpaparatang dito. Lalo na sa pangunguna ni Kapitan. Sinasabi, ang silo daw ay take. Sabi ko, kung ito yung take, dapat meron kayong hawak na court order na take ito. Kasi kung kaya kong patunayan, ang gusto nga yung constituente is private land. Legal yan. Nasa ibang desisyon niya. Ang gobyerno, may karapatan pamilya, yung sa kanila.
yan yung sinasabi ni Ma'am, nasa korte na, huwag na pag-usapan. Yan yung ibang part ng payatas, batasan ng Spirit. Kasi natakot na kami titintin. At kanila naman ngayon nangaharas, sabi nga nila, hindi ako magsabi. Ayaw na rin kasi ako, personal, wala akong quality engineer kasi ako, saludo nga ako sa gobyerno dahil tumutulong sa pag-segregate sa mga tao. Kaya lang, ang hindi lang maganda, doon pa lang sa kanilang kontrata, ang nakalagay, late purchase agreement. Ibig sabihin, forever yung tao nag-uupa. Yes. Opo. Ano din sa tingin naman, kaya nga ang CNT, during the time Secretary Defensor, mayroon ng CNT. Paano ngayon yung mga bayad na wala naman titulo? Binigyan sila ng Xerox, retreat, kansilado ng LRA. Yan ang iniisip nila ngayon. Bakit itong mga tao nagre-react? Wala naman dapat kami karapatan yan, nandiyan ang gobyerno eh. Sino ba naman kami? Ang karapatan lang dapat, itong titulo na ito, pwede naman namin i-donate sa gobyerno eh. Para i-gamitin nila sa tama. Ang problema kasi, sinurkat nila. Yung tinatawag na urban poor, ginawa nilang urban trade. Yeah. Yan, di ba? Nakadyaryo. Nakadyaryo kayo ng kopya. Nakadyaryo. Para maintindihan ng nakakarami. Kasi marami yung hindi alam, kung ano itong CLO. Akala nila, pamunas lang sa Kuwait. Sabi ni Kapitan na pamunas sa Kuwait. Kaya yun, kinasuhan namin. Sinong kapitan niya? Si Kapitan Dadolo, Kapitan Gabiola, Kapitan ng Batasan. Holy Spirit, sa inyo. Spirit. Meron kaming mga text na nagpapatunay na nagsasalita siya ng pamunas sa Kuwait. Yan kinasuhan namin. Kasi wala kang karapatan. Dahil ang barangay, ginagalang namin as barangay ka. Sa pamagitan sa mga tao. Yung engineer naman, ginagalang din natin. Paano malalaman yung mga sukat niya kung wala yung engineer? Kaya lang, ang hindi lang po maganda rito, yung pagmamahagi na ng lupa. Kasi walang karapatan, sila mamahagi ng lupa, kasi hindi silang may-ari. Ayon sa batas ng Presidential Decree na ito, ang lupang niyan is private land. Yes. Under torrent system. Ang kanilang titulo, under ng trade. Kansilado. 350. Pag nilinawan po. Ngayon, kung gusto talaga, ang amin lang kailangan, ayon sa salita ni Madam, ano bang gusto niya mangyari kay Engineer Rizardo? Ika lang. Huwag mo lang pakialaman niya may CL, no? Kasi pag pinakailangan mo, magkikita tayo sa korte. Sabi ko lang, Ito katulad po sa akin. Ano pangalan nila? Lina Bailon po. Okay. Katulad po sa akin. Karanasan Taga ko saan lang. po kayo? Taga Barangay Comonweal po. Okay. Na yung akin pong CLO na pinagkaloob sa akin ng tunay na may-ari ng lupa, eh tinibag-tibag na po nila. Paano po ang mangyayari ngayon yun? Wasak na po. may kasungan sa korte. No. Yun Sino lang pong may-ari nun? Nakapaloob po sa akin Nangyayari pangalan. sa kanila. Ninunig sa akin po para ayusin po na dapat sa mga kapitbahay Bahay ko. lang kayo, wala pa. Meron na po ako. Yung segregation, yun ang ginamit nila, itong position, kasi ito ang witness nila, Eh, sila nakaposition. inaayos ko na po sana. Ngayon po, ang sabi nila, gawin daw po nila akong sample para sa kanilang proyekto. Kaya po yung lugar na pinagkaloob sa akin para ayusin yung mga kapitbahay ko, pinatibag po ng NGC. Ito ha, sila po ganito. Para hindi na kayo mag-away. Sabi nga ni Engineer kanina, kung ito sa titulo, may karapatan kayo mag-file, ha? Kasi hindi ito yung opisina para mag-ano ha. Kung ngayon, hihingi tayo ng tulong kay engineer. Kung sino yung kung walang hindi para dito, Tigilan niya na po yung kagigiban niya ng kagigiban. Yun ang dapat. Yung po ang Tigilan niya at kabebenta. Kakatibag ng mga bahay doon. Kawawa naman. Kawawa po yung mga nakatanda na dyan. Kapitbahay ko. At ito pa po, ma'am. Ang ginawa nilang Tumanda na dyan, generated walang panahon. lahat sa lugar ko. hindi kayo napakarami. na-census, ma'am, hindi kayo census. Meron po akong census. Dahil ako nga po ang founder ng kanilang asosasyon eh. Na ginagamit eh. Ma'am. 1987. Ay nayawan ko po yung kanilang programa dahil po wala naman silang naipakita. Ipakita na po. Katulad yan, programa na galing sa taas. Ganito, ma'am, ha? Ganito. Buhay pa yung Pag ang loob. gobyerno ang kumilos at magbigay lang house and lot, legitimate po yan. Tanggapin na lang natin. Kaya naman po. Wala eh. Wala po yan. Iba naman ang lulutang. Oo. Yung mga nakabili, Naniningil sila.
Tapusin ko lang po. Kumukuha po sila ng mga generative lot, ginagawa nilang pangkulungan ng baboy ang mga bawat pamilya, at kinukuha nila ang generative lot, at ibinibinta po ng mga tax force. Yan po ang totoo po yan. Kahit din sa amin. Kunin yung pangalan ng mga tax force kasi kawawa naman si Gilles lahat ng bintang. Kanya yan, approve na. Approve niya. Kasi Hindi naman po ginagawa, hindi niya approve lang niya. ngayon, ano na niya kayo? Dahil yung mga tax force niya ay may ginagawang hindi. At yung pong galing po sa ombudsman, ma'am, basura daw po yun. Ha? Ginanon po yung papel na galing sa ombudsman na ini-stapan samantalang demolition. Isinatapon po sa harapan ng mga taong dinidemole. Ang mga yung pangalan. At ang mga inano po namin, madami po ituro. No trespassing. Wala pong ano sa kanya. Binisita niya po yung kinabitan ko ng mga no trespassing. Pero ano po nangyari? Balikan niyo yan, durugin niyo yan. Oo. Ma'am Lina Baydon, ibig mo sabihin, ayaw mo yung project nila. Hindi po, dahil may hawak po ako naligali. Hindi. Yung ano po, yung nakinig kayo, hindi na kayo nag-ano, ayaw ninyo. Dito na po ako sa tunay na dokumento. I-waive niya lang siguro yung karapatan niya. I-waive niya lang officially at ipilit niya yung... Wait na lang, wait mo. Tama yung sinasabi. I-waive mo yung pang-gobyerno, tapos ipagpilitan mo yung na... Hindi, huwag mo, isip mo na engineer. Mali na mga wait mo yung gobyerno. Pangit mo kung tayong gobyerno. Hindi namin kalaban ng gobyerno. I-waive mo yung karapatan mo. Wala nang kalaban namin. Sa hawak-hawak ko. Oo, wala nang kalaban namin sa gobyerno. Paano yung naibinta na? At paano naman yung naibinta na ng mga ano nyo? Mga tao nyo? Tama yung sinasabi niya. I-wait mo na lang. Wala nang Para wala tayo hindi, mano. Okay, sino pa yung may gusto Ako, ma'am. Ako po ay Sandali lang po. Nauna natin ito. Sige, ma'am. Kagaya po sa ano pangalan mo? Narcina Baro po. Matunog po sa kanila kasi ako daw yung isang babaeng matapang na lumalaban sa kanila. Pag-asa po. Pinagbitingan niyo po yan. Alam ko po kahapon. Ngayon po, may banta po sa akin na durugin at durugin ang bahay ko ng dahil lang po sa PLO. Bahay walang notice. Walang pinakanuhan. Mga ano nyo mo sa uwan nyo sa black. Yung mga banta po kasi ganito, para tulong na lang. On the spot, ano natin. Kung may mga banta kasi sa buhay, no? Meron namang siguro proper authority, no? Kung may banta, pumunta ng barangay, kasi pa yung ganun po yung siguro. At mali naman siguro na nagkakaroon ng bantaan pagdating sa Ano ba yung mensahe mo kay Engineer sa'yo? Kaya nga tinawag natin sila. Gusto kong malaman kung ano yung iparating nyo sa kanya. Para ma-resolve ba itong mga tulong sa kanila, lumapit sila. So, ang inaano natin, sumusunod tayo sa kanilang proyekto, pero ilagay mo nila sa tama. Bakit ano nila sa tama? Kung ang kalsada is ilan lang ano lang, yun na po ang sundin. Hindi ko yung buong kabahayan. Hindi naman po masakop ng kalsada. Ma'am, qualified po ba? Yes, magbabayad pa ako ng tax. Hindi po, yung qualified po, meron po kayong PPO. Yun lang po yung alamin ko lang sana. Dahil kasi baka may nalabag na karapatan sa pagiging kwalipikado. Inaalam kong pilit kung kwalipikado. Ayun po ang sinasabi nyo nila ba? Hindi ma'am, bigyan mo nga ako. Bigyan mo ako ng katunayan na ikaw. Nandito po sa bahay ko. Yan. Nakapasok So, po lahat yan. ini-invite po kayo, no, magpunta po sa opisina, daling po yung qualification nyo, at kung wala kayong okasyon na dapat sa isang kwalifikado, pipilitin po natin ang isa. Bakit po durugin yung bahay ko? Ang layo po sa kalsada. Nagre-reblocking po. Nasa ano po? Hindi ko madadaanan. At ang bahay ko po sa totoo lang, hindi pinagyan ng muhon ng engineer. Sino pa ang Ako, may ma'am. ma'am? Ihito mo Thank you, po. ma'am Nasi. I-ano natin yan, i-ano natin kay engineer yan. I-kakalalipan. Lahiti mo po ako nakatira sa Estrelita Babiano, Asan po kayo nakatira? Riverside, Sampo. Barangay Commonwealth, Unit 3. Unit 3. Kanino Ang presidente ko si Tony Paraiso. Dinimanda ko po yung presidente namin at yung kapitbahay ko. Saan po ito? Sa? Unit 3 Riverside, Barangay Commonwealth. Sa kabila yan, no? When Paraiso, hindi ko kilala kasi, no? Doon sa kapatid, no? Doon sa palengke. Palengke. West yan. Ang akin po, ma'am, wala naman po akong dating, wala po akong, Lagay mo west yan. Gusto ko linawin na hindi kayo sakop ni engineer, pero engineer sakaling sabihin maganda po yung wala naman po akong,
Wala po akong balak na i-demanda yung dalawa, yung kapitbahay ko at yung presidente ng asosasyon. Kaya lang po, yung pong aking septic tank, yun na lang pong kapiraso na yun ang matitira sa akin. Tinayong pa ng istruktura ng magaling kong kapitbahay, si Lucrecia Mabutas. At magbayad po ng 50,000 Kahit kay po- Tony Paraiso. Kahit kung, Magkapit bahay kayo. Ako po ang may nagbigay sa kanya ng CLO. Ayan. So, west ka rin. Sa west ka nakatira. Dito po dati po, Unit 3 ako, pero nahiwalay po na Holy Spirit. kahit po tumingin kayo, bisitahin nyo kung gaano kalit ang lugar ko ngayon. Wala po akong balak magdemanda kung hindi niya kinuha yun. Problema yata yung kapitbahay mo, wala ka Ha? ang problema, Ano? ang problema yata yung oo. Yan sa NGC po. Mapera ho yung kaya ako na ganyan. Pero kung ako siguro mapera, hindi na ako kayang kunin ang septic tank ko na Eh, yan. ma'am, Trilliet, ano po? Babiano po. Fabiano, okay. At ito pa po, sir. Engineer De Rosario, yung Sir Del Rosario, ito pa po. Riverside Ang sabi West. po ni Tony noon, nung kasalukuyang di pa sila nag-ano sa aking struktura, naku, kawawa naman siya yung baby, baka bandang huli, mawalang pa siya. Subukan niyang alisin ang bahay ko doon. Kasi kilala yung Hindi po pwede yan. Ngayon pa, nakilala kong may-ari ng lupa kung sino talaga at meron akong pinanghahawakang mga testamento na karapat dapat isaling sa korte. Ma'am, i-put that in writing ha, para Yes. Oho! ano natin kung sino yung nasasakupan Oho! sa inyo ha. Para hindi si Engineer De Rosario. Opo, engineer. Salita naman ngayon. Yung mga hinahin nyo, lagi na lang ako ang... Excuse me, engineer, ho. Ito paalam namin sa inyo kung ano nangyari dito. Bilang witness po ako, na Babiano sa pangyayari. Mabuti po yung ako. Alam niyo na po, ganito. Ang nangyari po sa kanya, tinatakot po siya, sir. Ha? Kaya po sila nakakadala. Ako po, Nancy Sena Texon Tirado po. Tubong Cavite. Ano po? Nancy Sena Texon Tirado. Si Sena, C-I-S-E-N-A. N-A-N. N-A-N-C-I-S-E-N-A. Nancy Sena. Texon Tirado po. Tubong Cavite. West ka. Apo, Riverside unit. West. Ha? Mawalang galang po, sir. Meron po akong sasabihin. Sige. Hindi, meron Bilang po akong ako po ang nakabatid lahat ng ginawa po sa kanyang kawawa pong lugar. Ang lahat po ng tao, wala na pong madaanan doon. May kaprasong daan dati, Sir De Rosario, ha? May daan mo. Yun po ay inyong qualified na nilagyan ng daan para magkaroon po ng daan. Ang ginawa po ni Tony Paraiso, giniba po yung kanyang septic tank, kinulong po silang lahat doon. Hanggang sa yung pong kapitbahay, nakiusap po sila para may dadaanan, nakakagat po sila tuloy ng aso doon sa Sinarani, Lucrecia, Mabutas, doon sa daan ng mga tao. nang-involve yung Tony Paraiso. Opo, siya po ang may utos, si Tony Paraiso. At yun daw po ay utos nyo. Inaprubahan nyo daw po yun. Alam niyo po, sir, aminado po ako eh. Noon po, sapi ako ng RSR HOA. Sumapi po ako sa kanila. Ang nangyari po, nag-request ako na alisin ako sa lugar na yan na aking kinatatayuan. Aminado ako riyan. Ililipat niya ako dito sa kabila. Kadikit ko lang para malapit lang daw ang paglilipatan ko. Ilang taon ako naghintay, ba't hindi niya ako ma-reblak-reblak? Tony, ano ba, bakit panahon na para ilipat mo ako doon kahit lagyan ko lang ng haligi? Hindi ko kilala. Hindi ko nasapok. Ang nangyari, sir, ang nangyari po, sir, bakit nagmamadali ka? Baka hindi mo lang kung sino ang kalaban mo riyan. Sabi na na sa akin, Sino ang taga-east side? Lahat yan. Umano nga kayo dito lahat. Yung mga West saka east east. side. Yung mga west side, bakit Ma'am, kaya ang tayo opisina po nila sa Holy Spirit. Para naalala na. Oo, asan ang taga-east side? Mga east side. Para maintindihan niyo yung para hihiing na tayo ng engineer kung anong gusto natin. Ay, lahat. West po tayo. Sa mga nasira, kami po ay 2004 dumating sa pag-aaral. 2004. Ano na yata kayo? Opo, ma'am. Wala naman po ako, kaya ang gusto ko na mangyari, paano po ang magiging sitwasyon namin.
Kahit na Sagutin mo. nakaubo lang po kami, sir. Pinapresa po kami alisin yung daily pass ng kanya. Ito po yung aking sarili. Dahil nasira, Sinira daw nila, sir, yung kanilang ano. harasamen po yun. Ako rin lang. Lucky. Ano, masyadong ano kasi, dapat kasi yung proseso ng i-cover yung mga hindi qualified na another, wala pa kasing gumagalaw, somebody from the local. So parang gano'n siguro ang tama dyan. Iyan kasi kung ano, sino-sino, ilan yung mga hindi qualified at i-cover siya ng ibang programa. At kung tinatanong mo kasi, anong mangyari natin? So dapat may isang programa na natukoy, nakasa nila, na doon sa mga hindi qualified, dito natin pinilipat. Pero pinupost po kami sa ilabas. Ganun po yun, ganun po kasi mangyayari dyan. Parang sinasabi ko nga sa iyo, 30,000 ang qualified, ang census, 20,000 lang ang pwedeng ipamahagi, kulang tayo ng 10. So sa kanilang mga hindi kwalipikado, hindi na census pala, no, may problema. So i-cover ka dapat ng a separate project outside the NDC. Sila is nagtisid kasi na ma-accommodate sila sa NDC. Tatapatin ko po, dahil yung video na sinasabi, 30,000 at 20, sobra, para mag-accommodate pa ng hindi na census, imposible na yun. False hope yun na ibibigay ng gobyerno sa kanila. Pero sabi ko, sir, magkakaroon pa sila Ng MRB. Ng MRB. But still, doon pa rin sa 10,000 na census. Sila kasi hindi na census. So another problem yun. Magkaiba yung sinasabi ng census. Ma'am Dorito, huwag ka muna. Ano, sa nila po, ma'am. Ang census na pinag-uusapan po, 94 and 2000. Ang sinasabi po nilang census, yung NSO. So magkaiba ang NSO, hindi wala kami census ng 2000 po. Hanggang 2,000 lang. Census lang namin, Makinig po kayo mga web. either 94 or 2000. Kung meron tayong mga census na nakadikit sa mga pader ninyo, yun po ay census ng NSO. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Pero sir, sabi ko sir, kapatid ko may census ngayon. Ngayon na, Yung 2,000, hanggang ngayon ara, paano may disqualified yung kapatid ko kung nasa master list? i-deliberate hindi. Pag naka-arap, Pwede ba yun i-disqualified? hindi ganito. Hindi disqualified. Dahil kasi kung Bakit sabi ni... makinig ko kasi, makinig ka kasi. Gusto ko sisingin po, hindi mo makukuha yung context ko. Okay. Kaya pa naka-arap, ano ba yung harap? Ang harap ay isang committee, interagency yan. Na kung saan, no, Mali nga yung kanila. Mali nga yun. yung mga Kasi nasabi niya. na Napakaganda ng napakaganda ng paliwanag na niya. sinasabi natin? Doon sa project. For change of seigniorage status. Ang ibig Mali naman. sabihin po niyan, is Hindi na natin pinapatunay. noong 2000, as renter, gusto mong palitan ng status sa owner. Dahil kasi nagkamali ang census. Yung po yung tinatawag natin PPTS, Petition for Change of Seigniorage. Dahil kasi dito, kaya nagpapapalit sila dahil nagkamali niya. No, dati namin kasi ng sharer, wherein sa hindi pa sharer, kung hindi, nagmamayari pa na lang ng faktura. So, gagawin nyo, PPTS. Okay, bakit nagpapapalit? Dahil kasi ang binibigyan lang ng alokasyon ay yung mga structure model. Okay, so naturalmente, kung mali ang pagkakasin sa sa'yo, ipilit mo na mapalitan sa tama. Okay, so PCTS ang pupuntahan mo. Ang nag-deliberate doon yung sinasabi natin yung harap. Yung pangalawang deliberate ng harap ay yung tinatawag natin PCI. Petition for Census Inclusion. Ang ibig sabihin nun, kung hindi ka nakalista doon sa listahan ng census noong taong 2000, may karapatan ka na mag-petition para masama ang iyong pangalan doon sa listahan ng census. Ano ang requirement natin para gawin mo yun? Kailangan ikaw na-endorse at yung presidente noong taong 2004. Na-endorse ka para maisama ang pangalan mo sa listahan ng mga census. Pero kinakailangan, ginawa yan yung endorsement noong 2004. Kung ngayon nyo lang gagawin, hindi na pwede yun. Okay. So, ganun. So, harap. Kung nakaharap ka, ang ibig sabihin, hindi pa maliwanag ang qualification mo. So, hindi natin mali na sasabihin yung really disqualified.
Hindi. Ang trabaho ng ARAC ay siguruhin na ikaw ay kwalipikado. Kung naka-ARAC ka, ibig sabihin, hindi ka sigurado ang iyong qualification. Yun po ang ibig sabihin. Katulad yan, sir. Pusok na sila ng presidente sa kayong kapatid ko. Siya lang bahala sa mga pinamarin. Yan ang tanong nga. Oo. Sa alam mo rin. Hindi tama yung mga... Yun ang Hanggang ngayon ang lakas. hindi kita masasagot pagdating sa negosasyon at kayo, no? Then kami, kung ano lang yung dokumento na dumarating sa amin, galing sa asosasyon mo, yun po yung inaaral namin. Sir, may hawak niyan, sir eh. Yan, okay. So siguro, ewan ko ma'am, kung tama, no, may interesting yung gano'n. Siguro ang parang tinutukoy natin, yung maling ginagawa ng aming gobyerno, which is ako nga yung tinutukoy ninyo. So siguro kung meron kayo nakikita na kamalian sa ginagawa ko, ito yung tamang din siguro, para ilabas ninyo. No? Yun ang trabaho, siguro. Siguro, talagang lang kaya ang pwede ang mahanga. Kasi wala nga rin. Tapos, ang pagkakasing sa kasi, na lang. Ang hindi ko lang dyan ang hawak ko ng kasi baka pinapakita niyo yung bayaran ko. Yung nakalat sa kasalukuyan. Kayo na lang kasi ang dati. Kasi kayo na lang ang pupunta mismo, huwag na ipalalakan. Hindi kasi ma'am, hindi, inano ko na sa MCC. Ang inano ko lang, pag hindi daw gagawin na statement ko, alis pala tayo dun sa kapatid. Yung bahay ng kapatid, Ano lang sabi niyan? yung presidente. Yun ang talaga number one kalaban namin. Yun ang kalaban yun. Ma'am, may palaan ko, para may linaw. Hindi pa lang si Engineer De Rosario ang kalaban natin. Excuse me po, ma'am. Kung wala mag-manage siya, wala naman nung pa, ano Sir, Ganito po, kagandahan niya. bakit yung mga officer, iniiwas nila yung kalsado, di ba dapat diretso? Bakit po ito lang sa akin? Iwasin nila sa talaga ng dito. Kung may kalsado mo, pwede ko dito. Dapat diretso yan. Officer ka, officer, tataman yung bahay mo ng kalsado, dapat diretso. Ganyan nga. Kanina kasi, sinasabi ko, siguro nandiyan na kayo, yung pong pagbabalangkas ng CCTV ay ginagawa po ng asosasyon. Hindi yung opisyalis nyo ang babalangkas presidente niya. Kayo po ay kumuha ng inyong surveyor para kayo tulungan na balangkasin ang inyong CCTV. Okay. Ano po ba mga patakaran pagdating sa pagbabalangkas? No? Kumukuha muna ng structural survey na ang ibig sabihin po, tinutukoy no, kung asaan ang eksaktong bahay ng bawat kwalipikado at the same time, inaalam yung sukat ng kabahayan ng kwalipikadong beneficiary. No? Yung pong structural survey ang pinagbabatayan kung paano babalangkasin na lang natin. ang CCTV. Titulo na lang ang palabasin natin. Pinalangkas ng surveyor ang inyong CCTV, yung po ay ipinipresenta sa inyo. No? At pinakikita ang inyong mga CCTV at correspondingly during the time na nagkakaroon ng General Assembly, nandun po ang ADC, ay pinapipirma po ang lahat ng kwalipikado doon sa pinalangkas ng CCTV. Okay. Yung pong pirma natin sa CBP ay hindi po mo sinabi ni Presidente, pumirma ka. Hindi po gano'n ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin ng inyong pagpirma sa CBP ay naiintindihan at tinatanggap ninyo ang pagkakabalangkas ng CBP. Okay. Pag pinirmahan ninyo, palagay ko parang malina na sinasabi natin ngayon na unilateral kagustuhan ng namumuno. Hindi po gano'n. Then, ang lahat ng kwalipikado pinapipirma sa CBP na katunayan nga na tinatanggap at naiintindihan ang pinalangkas sa CBP. Palang ka lang sa Po yan, ganun po yan. So mali na sinasabing iniiwas kung saan-saan. Totoo yun. Ganun ang kailangan. Ano pa? Oh, ano? Sa po akong renter, ma'am. Ngayon po, Priority 3 ka. 3 and 4 yan. ngayon po, yung upahan ko, dinurog ng taga-NCC. Ngayon po, wala akong tiniran po sa sabi ng pagtaka. Kawawa ng mga bata po na pa. Ganito po yan. Dahil renter ka sir, no? Renter diba? May ganito po yan. Dahil nga sa kakulangan, no, ang binibigyan mo na, structure owner. Okay. Dahil renter nga, ang ginagawa namin doon sa notice, no, na binibigay namin, dahil renter ka, ina-advise namin na maghahanap muna ng bahay na malilipatan, na marerenta. Kasi nga is renter siya. Di po ba, wala namang mali siguro, dahil renter ka. Ina-advise natin, lumipat ka muna ng marerentahan. At hintayin mo yung benepisyo na para sa iyo. Inaw, mga kabalik yan. Po yan. Mga kabalik yan.
po yan. Kaya po, sir, yung sinasabi ko nililipatan, sir. Sa MRP po yun. Sa MRP po yan. Sabi ni sir na daw mo naman lipatan. Kaya po, paano kung lilipat wala akong pantao? Pag-usapin na naman yun. Mahirap ko nang sagutin. Alam mo, actually, sir, ang puntaw namin dito, sir, engineer, pakinggan niyo naman yung sa akin. O, sige. Ang malaking salita mo na peke ang aming CLO. Gaano ba ka Wala akong sinasabing peke. Ipaliwanag mo kung ano yung dala-dala mo. Wala akong sinasabing peke. Pinaliwanag ko pa lang kung bakit ko At yung masasabihin peke. Sampo ng mga... Pinakikita yung CLO. Sabi ni ma'am, ipaliwanag ko. Malay ko sa CLO ko. Hindi ba? Kaya, Pagbibintang mo sa akin at pagbibintangan mo ko na sinasabi kong peke. Anong pakialam ko sa ginagawa mo? alam mo sa totoo lang, hindi magkakaayos ko dito hanggat hindi nyo bibigyan ng importansya Ng ano? proyekto na may proyekto naman ako. Bakit May batas na dapat ipatupad. meron Kung naman tayo yun. Bakit sumunod ay ba kayo sumusunod amin? sa batas, pareho dapat ang daluyan ng ating galawan. Inayos niyo Kaya ba lang, ito? hindi mo kinikilala ang batas sa Republic Act 9207 at pinagpipilitan mo yung Ayan CLO. o, ito po ako, tapos sasabihin niyo ibang tao. Siguro, di ba sa mga kwalipikado, no, at na-mislead, no, doon sa mga pangungusap, naman, may titulo kami, ng ayan ang against titulo programa, namin, no? medyo balansin natin, no? Kami nga sa gobyerno is para ibigay ang tama. Bigyan niyo ng kopya Hindi sa mga para para, gobyerno. Sir, pati yung malapad na. Hindi masabi na wala kami titulo. May sarili mo tayong bahay, tapos gugurugi. Oo. Sana mga paan mo. Yung pa ba masasagot nila yung magiging kahirapan mo sa Wala kapitang. problema eh. Wala Kung magkakit yung Open anak yun, mo, open yun. mangupahan ka eh. May sarili kang bahay, ba't ka mangupahan? Gurugin yung bahay mo. Sir, Karapatan po ba Kaya lang, nasa na sariling ano, ewan ko. yung po ba ay karapatan natin bilang isang mamayang malalita? Naman po. May utos na durugin daw yung Gurugin yung bahay, Ayun o. tapos ka mangupahan ka. Bisanin mo yung lugar mo. Sir, di mo Karapatan ang sarili mong bahay, ikaw nagtayo ka. Ano po ba yun? Diba, ganito ang pagkaintindi ko dito sa amin noon Apo. may notice sila, kasi napupunta dito yung ibang sa amin, may notice sila na kayo mismo ang mag-giba. Kaya hindi na dapat nag-giba. Tapos nagbibigay sila ng 6,000 yata dito noon. Wala pong financial assistance, ma'am. Dito sa Wala Pero pong nakarating na ito, kahit 5,000. may notice ba kayo na, Pang ano. na kayo mismo muna ang mag-giba? Diba? Ganon? Wala pong batas ng Pag gano'n. Wala Sariling bahay mo, po. pag magigiba. Ganon ba yung Wala pa yata sa kayo? batas, ma'am. Wala po sa batas. Batas lang po nila, ma'am. Batas lang nila. Yung Self-demolish contract po yun. namin is 30 days, Umiiwas po voluntary sila. reblocking. Voluntary reply. Ayun Pag pala. naubos ang 30, Batas lang po nila. so yan. merong setting ng pagbaba ng task force reblocking. Yan yung force reblocking. Batas lang po nila yan, ma'am. Wala po sa karapatang pantao yan. Dito noon, force reblocking, hindi na yan no longer entitled for any financial assistance. Actually, walang financial assistance for NGT. The thing is, the area is being occupied by them for almost 30 years. So the thing is, the project is ongoing. Ang ginagawa ng gobyerno is inaayos. So siguro yung dating occupancy nila dyan, no, sinasla, no, na napakinabangan nila at hindi na kinakailangan na magkaroon pa ng So kayo ba, meron kayo na kayo? Hindi po. So wala kasi dito yung mga walang bahay. Marami pong mga hindi qualified Para na sila nang tinutulungan ilan po nila. tayo Yung kayo tanging ko yung kung lugar. paano kayo magkaroon. Kasi sinabi niya kanina, tutulong sila yung mga hindi na sensor hanggang priority 1, 2, and 3. Nung makakaroon daw ng project ulit, pero iba ito. Magkakaroon sila ng project para sa inyo. Mag-aasot, magpusang tayo ng association daw. Hindi ba Ayan po. Yan. Opo. Dinurog po yan. Dinurog yan siya. Dinurog yan. Ano pangalan ko yan? Dinurog yan, ma'am. John. John, ano pangalan mo? Kaya naman nagkagamaan sa evaluation yan, basta iayos. Hindi, dapat pag-usapan dito para malaman.
Gusto ko lang ito para pag tinawag. Kasi marinig ko lang yun. Tingnan nyo, hinaharap ma'am ko, kailangan malaman ko. Ayan po, ayan. Yung bahay eh. Wala nang bahay. Ngayon na, ako na nagsasabi, pupunta kayo kay Engineer Del Rosario at sasagutin nila yung mga problema ninyo. Tungkol sa May alokasyon. Wala mo. Hindi ko na-declare yung presidente. Sabi niya, may kapalit na kayo sa bahay na sa system. Oo, may papalit kita tayo. May tatayo pa. Bago ko yung mapa eh. Hindi kanila yan. Gawa na rin lang. Walang bentahan. Zero po, zero. Meron. Binisa mo? Ang kasi nangyari po sa amin, napalis po yung dati na COVID. I-replace ng bagong tao po. Tao. Bali yung press natin yun. Presidente. Yan po uso doon, ma'am. Uso yan. Hindi pala si Sir ang nagbibinta. 50,000 daw sa isang Sa pwesto namin, Kaya nga, isa ka mag-anak yan. Nagkaroon ng... 1946 po, yung pangalan sa tatay ko. Tapos yung pangalawa po, year 2000, sa ate ko, sa may bayo ko. Kasi yung tatay ko noon, hindi na naman. Tapos nagkaroon po ng kasulatan. Ito po yung narasit sa Siguro ganito ha, hindi ko yung maintindihan na ito. So, kung anong problema nyo tungkol dito sa mga reblocking, pumunta na kayo doon sa ano. Kung hindi kayo, ako naman kayo dyan, pumunta na, wala Dali lang po. Kaysa lang. Lalo po nila tinuturo. Hindi naman maririnig yung salita ninyo kung nagkakabay-sabay kayo eh. Tingnan mo muna yung nagkakalita doon kung pwede yung peram. Sino yung vice nyo? Ongoing na kasi ang pag-uusap. Ongoing. O, pwede ba? Ongoing ngayon ang pag-uusap. Sumama na lang kayo. Sumama na lang kayo. Kasi po, nag-ano po kami, nag-file po kami ng complaint sa kanila. So, yung in-schedule po nila sa amin na complaint, hindi po namin nagustuhan dahil bias po sila. Ang kinakanlong po nila yung aming presidente. Nagsasabi na po yung witness namin na gano'n ang ginagawa ng presidente namin. Hindi po nila... Bingi po sila. Wala ngayon. Nagdali lang ha. May jurisdiction ba ang NSA na i-resolve ito sa presidente sa kanila? Parang hindi. So, nasa yung punto na ang advice is ihanap ng lugar. Yung pagiging bias. So, paliwanag ko ano nangyari doon. Kung ang sinasabi bias, nandun kami sa kusina, hindi nila ganun. So, ang dekanong tao ko, is pinutol na lang. Just kasi parang ang tingin nila, is walang saysay. So, ang naging usapan, is ihanap ng venue, which is SLURB, ang kasasasan. Ganito, mag-file kayo sa SLURB, papatawag naman nila, doon kayo mag-uusap. Papatawag na nila. Hindi nagkasundo. Naman eh. Kasi po, ang dami po namin nagreklamo. Ang dami po namin sa kanila. Ang dami po namin sa kanila. Natin dito. Yung tinatanong ko, kung sino ba? NGC, Alma, o kaya barangay. Kasi sila yung nangahala sa akin. Covered siya ng reblocking notice. Reblocking notice. Pero yung schedule na may dapat, pag-usapan muna namin sa 22. Kaso, Gusto nilang mangyari. sinasabi ko lang sa kanya na yung bahay namin. Pumunta sa'yo, tapos pinatitigil daw. Pero I doubt na sinabi ninyo yun. Kasi Sabi ko, sabihin lang ninyo mag-stop muna until after na itong pag-aano natin. hindi siya kasi ang standing na stand ng
ng ombudsman. Ang sinasabi ng ombudsman with regards to implementation, walang karapatan. Sa implementation lang, hindi ko lang alam na implementation. Akala ko, harassment lang. Harassment na pong ginagawa. Huwag mo lang Ayun po yan. mag-iisap mo rin yung mga harassment mo. Until after. Pareho din ito sa implementasyon na Ang sa'yo is inapura ka para mag-order ka ng gano'n. Sa amin kasi is standing among us, no? Na walang karapatan. Kahit sino man. Kahit sino man, na ipapigil ang implementation ng proyekto. Ganito ha? Ganito. Sabi ni engineer, yung mga pag-demolish na ganyan, kasi may notice na kayo 30-day period, hindi naman daw sinunod. Kung sa akala ninyo ay may harassment doon or na kapakan yung karapatan ninyong human rights na yan, so may karapatan kayong mag-file ng complaint. Paglilinaw lang po sa notice, ma'am. Karapatan Bakit niya. po karamihan binibigyan nila ng... Kaya nga sir. Bakit po karamihan na binibigyan ng notice ng kanilang opisina ay 2003 pa po ang nakalagay doon sa kanilang mga notice. Ma'am West, Pero bago po nila laang na Ma'am inuutos West na ka ma'am, West bibigyan. ka, West ka. Oh. Ma'am West ka. Kahit po, well. Yung 2003 na sinasabi na, walang gano'n. Nag-opisina ka po sa, sa amin. Nag-opisina po yan. Sa amin. Baka iba daw yung ano. Hindi po, nasa opisina namin. Itanggalin niyo sa aming barangay sa opisina nila. Tawagan namin nung hindi yung nasasakop ng mga notice. Hindi kayo hindi nag-Rosario kasi walang sa isa ipag hindi niya masagot eh. Ibang taga-NSA po, ha? Siguro nakapuluan. Tanungin natin kung sino yung in-charge. Ano po? Kung ako yung in-charge. Para maglaag po yan natin. Dahil nasa Holy Spirit po rin opisina nila namin sa aming barangay. Kaya nalalaman po namin. Ano pa yung may ibang ano ba yung ibang Pero bali po yung sa may bed, nabayaran kami mga tickets po doon. Saan? Sa lugar namin, sa Batasan po. Ang nangyari po, wala po tapat na biyayari yung resibo na pinapos sa amin. Pagbabayad po nila. Problem yan. Monthly dues para sa asosasyon. So wala daw tapat ng Kasi ang kasi sa pag-usapan, wala na kaming karapatan na pumasok sa inyong pag-uusap. Kasi kayo na yun eh. Pati ang NSA, wala na rin sa silang pakialam. So siguro, tarungin ninyo kung bakit mo lang may bylaw siya. Pag kwalipikado yung nagbenta, madidisqualify yung nagbenta. Kasi kung nakabiligir makwalipikado yan, hindi rin niya makukuha yung nagbenta. Bantay po sa isya na, magkaibaw kasi ang West. Sa West kayo, no? Sa West kayo, magkaiba kasi ng ang census po sa inyo. Ganyan nga, hindi sa mga... Naglaban niya, siya ang nanalo. Ngayon, nanalo siya, di wala na naman sa perso. Nag-iba niya yung bahay ko, nakikiusap naman ako sa kanya, Ate Alma. Ano kami? Lipat. Hindi man dali yung pag-sensing yung Nakatawin po natin. Pero ang problema namin, dapat po ang barangay yung presidente. Kahit na ba? Nakarating po niya ng mga barangay tano. At pinapatawag pa ako sa barangay tano nung at inaaral ako sa barangay Pinto. Tao naman kami. Tama. Isa lang po ang magsasalita para maintindihan. Bago ko naman po kasi iba. Bigyan mo naman kami ng location. Kasi tao kami. Di ba rin tayo? Sabi na nakawak po yung mga gamit ko. May mga gamit sa... Saan na po sa wala kang problema yan, itulog mo na sa barangay. Kapag ng barangay, happy with the barangay. Ang ganda kasi natin, may certificate of an action. Hindi niya kayo bibigyan ng certificate of an action, pumunta kayo dito, kami ang mag-utos sa kanya. So, wala kayong problema. Actually, mga barangay tano.
hindi natin. Yan po ang hihingin tulong namin ngayon, yung bigyan niyo kami ng financial. Yes, oo. At kailangan po magkaroon kami ng mulong na talagang hindi kita gagalaw hanggang meron kaming mga usapin. Ganito. Isa-isa lang po, isa-isa lang magsasalita. Isa-isa lang po, kasi hindi po tayo magkakaintindihan. Sandali lang po. Naipaliwanag kanina ni Engineer Del Rosario na sa implementasyon ng kanilang project ay wala pwedeng makialam pati kami. Hindi kami pwede. Otherwise, kami eh. Kaya, ganito, kapag hinarap kayo ng ninyo, yung kasi nga, kung wala kayong mga, tutulong naman sila eh. Pero ma'am, yung sa inyo, sana sumunod naman kayo sa batas, bibigyan naman kayo ng housing, ng house and lot. Huwag na natin kasi mayroon tayong batas na nasusundin, ma'am. Ano ko yan? Sinasabi sa batas na ang gobyerno po walang lupa. Meron, maraming lupa ang gobyerno. Sabi nga kanina, hindi kayo nakinig. Yung hindi na census ay gagawa sila ng another project. Kami, papasok ng umusban para i-expedite natin yan. Yung mga walang bahay. Ano po yan, ma'am? Kung hahabulin yung PLO na may-ari ng dokumento. Hindi siguro yan. Sa project ng gobyerno, yung may-ari at saka yung gobyerno ang magkalaban, huwag na kayong makialam. Importante kung nagbigyan ang gobyerno, pasalamat kayo. Yung mga inilalaban sa PLO. Excuse me po. Huwag nyo lang, kaya mo kaya, ganito ha, tanggapin nyo na kung ano yung ibibigay ng gobyerno, kasi yung may-ari at saka yung gobyerno ang maglalaban, wala na kayong pakialam doon. Opo, ma'am. Sila yung nagiging kapatid. Meron pa po ako papaliwanag, ma'am. Sige, ikaw naman. Sila po ay may sinasabi. Excuse me. Sige. Sila po ay pinipilit nila, may sarili silang batas sa gobyerno. Opo, lahat kami susunod. Bakit ang hindi? Na maging legal, ang hinihingi po namin ay titulo para mapaniwalaan sila ng mundo na sila ay may programang ganon na may kinukuhanan kung saan nagmula ang kanilang proyekto. Pumunta Di lang kayo sa titulo ng lupa ang National hinihingi Housing namin. Authority, makukuha Meron na ninyo po lahat kami yan. noon. Makakuha kayo niyan. Wala po. Meron. Ibigay Nakakuha lang na kayo kami. hindi paano yung programa nila, ha? Meron yan. Government property. Sila ang NHA ay hindi naman sila pwedeng magpasuport ng isang bagay na hindi na pag-aralan ng lahat ng kanilang committee doon. Opo. So, kung sabi ninyo ay yung may titulo yung bayaan ninyo sila ang magdemandahan na ang gobyerno. Yung state, yung private, kung ano yun, binigyan ko kayo eh. Wala na kayong pakialam kung kasi undergoing naman yung undergoing na yung kaso sa korte. Kagaya po ng Binibigay naman namin. Kagaya po ng karsada, ma'am. Tatamaan daw ng karsada. Sinasabi na kakalabanin yung may CLO, gigibain yung mga may CLO. Ano hindi naman ho yatak nakatarungan? Ma'am, ganito ha. Hindi tama. Di ba may 30-day period daw para, kasi reblocking daw po yun. Kasi Hindi alam naman po namin yung ma'am kasi ako unang-una sumunod pero sila presidente ang pinagbigyan pagdating sa akin hindi ho nila tinuloy. bakit hindi kayo natuloy? Ito ako sa kinuha naman ng mga yung proseso ng nila umayos naman ako. Sa akin lahat ang dokumento Hindi natuloy yung? Yung reblocking doon sa akin, gawa ng umangal ako dahil Malapit na. iniba nila yung Kaya nga po, malakas ang loob nilang mag-ganyan kasi niya. Alam nila, tama sila. dapat nakalye. Yun ang sana sinunod nila. Yan, malapit na rin yung susunod. Malapit na, ma'am, yung kalsada na sinasabi nyo. Wala pa, siyempre, marami yan eh. O, ano sa sasabihin mo? Ganito po, ang mga tao po, ang hinihiling po lang namin ay yung talagang tamang proseso. Kagaya po ng karsada, dadanan ng karsada, mabangal Malapit yan. na nga raw, sabi ng engineer. Po, ma'am, hindi po karapat-dapat na ang sabi po sa DPWH, hindi nila inaaprubahan ang mga may dadaanang mga bahay. Bawal po yun sa batas nila, basta dadaanan ka. At wala pong aproba ng DPWH ang kanilang ginagawang karsada dahil puro bahayan, gitna. Dadaanan mo ng karsada, gitna ng bahayan. Yan po ba'y tama sa proseso ng makatao at makabayan? Hindi po proseso ng mga tao at makabayan yan. Ginagawa nila yan. Hindi po dapat lagyan ng kalsada, lalagyan nyo kalaki-laki ng kalsada ang mga bahay. Kasi na tayo, kasi hindi natin naiintindihan, pati
ano po ang may sabi mo doon? Sabi niya sa kalsada, sir. Totoo po yun. Kasi, ang galaw ng gobyerno ay sunod lahat sa batas. No? Kung meron mang karamihan, halimbawa sa NGC, yan po ay pag-aari ng gobyerno. No? So, natural po, dahil may batas, no, is kailangan ipatupad kung ano ang batas. Yung pakiusap mo sa kanila na ang maglalaban gobyerno at yung naghahabol na Rodriguez, hindi po mangyayari yon. Dahil sila mismo ang nakikipaglaban na silang may karapatan para mamahagi. No? So, hindi tama. Kasi may authority sa pinakikita eh. So, para sabihan sila, hindi po pwede sa kanila yun. Dahil ang ipinaglalaban nila, yung pagiging, yung authority nila. Dahil sila na naging sinasilo. Ang kalaban nyo, papel lang. Ang winawasak nyo, mayroon papel. Yung pinawasak, inilalagay sa ayos. Sir, naiingin nyo naman. Yung kanilang bahay, sisirain, iba ilalagay. Okay, ma'am. Ultimo lang kay Lapsada ba? Pwede po ako makapag-comment, ma'am. Nasabi niyo na lahat ng makano ninyo ha, ganito ha. Kung may Pwede po ako mag-comment, ma'am. mag-file ng complaint. Karapatan niyo yan. Kung sa inyong palagay ay natambakan ang inyong karapatan, mag-file po kayo ng formal complaint. Pero kanina, kung yung mga asosisyon ninyo, president ninyo, kalaban ninyo, mag-file din kayo ng complaint against him. Tuloy ninyo. Kung ayaw kayo bigyan ng, magkakaroon din kayo ng dayo ng 3 doon eh. After 3, tapos wala pa rin nangyayari, ayaw kayong bigyan ng certificate for action, pumunta kayo dito sa ombudsman, tutulungan namin ho kayo. Okay? Sige, yun na lang po ang amin. Ako po si Henry Lusinyo. Sa Commonwealth, Barangay Commonwealth sa Tipona. Okay. Ibinigyan po ako ng ganito. Sabi, mag-ipag-quit na kami. Hinahangamba ko, ma'am, kasi kami na daw isusunod. Ang sabi, nagpunta ako sa kanila, sa kanilang tanggapan, ma'am. Anong pangalan nila, sir? Henry Lusinyo po. Okay. Bukluran. Sino yung presidente nila? Si Mother Lily po. Mother Lily. Ang sabi doon na wala daw akong karapatan. Sabi ko, sir, paano yung pisto ko? Alis daw ako ng kusa dyan kasi hindi daw qualified. 2004 ako dumating. Sabi, paano yung pamilya ko, ma'am? Hindi ka nakasama dito. Oo. Okay. Paano yung pamilya ko? Sino makikinabang ng pisto ko? Hindi wala. Basta alis kayo dyan, makikipakantiyan na sa ko. Pumunta rin ako sa barangay. Bayad na sila. Sir, ma'am, Bayad na sila. pwedeng gawin ko rin sa problema ko. Ang sabi niya, ano ka ba? Sabi ko 2004 ako dumating dyan. Yan ang mga anak ko lumaki hanggang ngayon. Pagdi naman ako dyan, sir, ma'am. Sabi niya, ay, hindi ka qualified. Alis ka dyan po sa. May batas ba tayong ganun, ma'am? Ganito ha, ang ipinalawalag kanina ni engineer, yung mga hindi nakasama dito sa project 1, 2, and 3, ay priority 1, 2, and 3, ay magkakaroon ulit ng panibagong project. Kasi ang gusto ng gobyerno, lahat ng mga walang lote o kaya house and lot ay magbibigay. Siguro naman ganito dahil marami kayo nagre-reklamo na walang lote. Siguro pwede namin ipa-expedite dito sa NHA kung saan pa maraming lote ang gobyerno na project ng mga walang mga lote. Ibenta po yan. Pinalista po yan. Ma'am, pag inalista, Paano hindi kayo? Paano yung sir? binibenta po yan. Ganito. Yung nakakarano. Binibenta po. Sandali lang, nagtatanong si ma'am. Nasaan kayo ng 1994? Ha? Sa Patata, nalipag lang kami dyan. Nalipat lang kami dyan sa Commonwealth. O ganito, gumawa ka rin ng sulat sa NHA, ha? At baka pwede nating makahingi ng motion for reconsideration. Gumawa lang kayo na tapos copy finance kami, ibigay lang namin doon. Ha? Sabihin lang ninyo, tapos gumawa kayo O na... anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Hindi na mangyari. Kahit na ha? Hanggang sin na lang kami. Organisa lang kayo. Inisip ko, ano gagawin ko? Pag hindi na nga doon sa karapatan niyo, yun ang ating umagalala na hindi Ano yung pagkakasagot mo? Kaya ma'am, yun na lang ang aming hinihingi. Kung pwede, yung mayroong mga CSO, wag naman yung primary naman na sinisira nila. Kasi limitin mo yan nakatira dyan. Unang-una,
may basihan naman na binigyan nila ng award, kaya lang magkakagalit, medyo yun ang binabanatan para Personal. alisin. Personal. Kaya Kaya sa sa akin, akin ma'am. lalo ako, 6 or 8 7. years na ako sa Commonwealth. Inalis ng presidente na ako ang may hawak ng dokumento. Ano yung itong ginawa nilang proseso? Eh sila mismo, Pero may kasalanan pala ang presidente, hindi ang ano. Approve po Hindi nito. po. Ang katotohanan, sinalo ako ng project office. Hindi ko lang alam kung sino po sa kanila. Wala ako din. Kaya lang po sinabihan si Mr. Elder Rosario para maunawaan niya kung anong dapat namin gawin na ito hindi naman po yung paglalaban ng bawat isa. Kung hindi, yung tignan nila, yung aming karapatan na lihitin mo dyan. Hindi po kami po pwede yun. Meron naman akong ebidensya na may ginawa kaming project study o yung proyekto nila, inapprove nila, sinabi niya, inapprove niya yung lugar ko, pero alam niya yung dating hindi ko masisira ang bahay ko, kundi wawasakin lahat ang bahay ko. Reblocking nga ang sabi niya. Hindi nga po reblocking mami, yung dapat na sisirain, yun na ang hindi sinirain, yan ang pinigyan ng pabor. Yung bahay ko ang sisirain nila. At saka Tama ma'am, ba yan? baka hindi po alam ni Mr. De Rosario na pag tinanggal po ang bahay nila, ibinebenta po ng halagang 50,000, yung lugar ng bahay niya, ibang tao po ilalagay, kinukwalify nila, yun po yung sinabi ko kanina. Yun po ang nangyayari, binebenta po ng kanilang tauhan. Hindi nyo ganito ha. Kaya kinukuha na ng Kukunin ninyo yung pangalan ng mga nagbebenta na inaalis ninyo. yung mga ano po nila, tauhan nila. Opo, Yun na lang ang ano namin. Oh, yan, narinig nyo ah. Oh. Bigyan kami ng ni Sir Rosario ng lahat ng may CLO. Wag naman nung bigyan niya ng karahatan. At pag mawaw kami na kung yung proyekto, kasi nandiyan din sila eh. Dapat priority sila na mabibigyan ng proyekto, pero hindi eh. Ang nangyayari bago. Kung saan galing yung mga tao, isasapaw. Kinukwalify nila. Ginagawa po nila ng paraan na maging qualified nila. So, alam ko na, dahil Hindi po butante, hindi po butante dyan. Binibenta daw yung lugar. Ako, wala akong experience na ganun ginawa. Kundi, may personal sila. Ipapa-imbestiga natin kay Engineer Del Rosario yung yung mga task force. Hindi, ganito. Kasi, hindi naman kayo doon sa ayun na yun. Ang gawin namin. Ganito, ibigay lang mag-imbestiga. Ibigay niyo yung mga pangalan ng task force na nakapunta doon na walang pangalan. Yan. Kahit po mga pulis, wala pong tag name. Walang tag name pag may mga kasama sa pulis. Wala pong tag name, kaya hindi po ma-verify yung mga pulis. Walang tag name. Napakahirap po. Wala nyo na lang ng trato. Tapos paano natin? Kasi nila yung nakapil. Pabayad siya. Si engineer siguro, may hindi lang niya nalaman yan. Kasi hindi na may utol siya na ma-reblocking. Kaya lang, hindi naman niya alam yung mga nagbebenta. Ha? So, ganito ha. Kunin niyo, try your best to get their name. Hindi niya alam yan. Kung wala ka doon, ganun yung ha. Meron sila litrato pangalan. Excuse me po, Dapat ma'am. na lang ito para i-verify natin kung ano mga pangalan nila. Ha? Pwede po ako makapagsalita, ma'am. Oh, sige po. Ako po si Benirando Tadeo sa Ugat ng Laya po. Actually, hindi po ako apektado doon sa ginagawa ni Sir ngayon. Meron lang pong ikaklaro at itatanong sa kanila. Kasi po, sabi po niya, sumusunod po sila sa batas. Ngayon po, ang tanong ko po, kung wala na pong bisa ang batas na gawa ni Pangulong Marcos dati. Dahil, Na ano yung batas na yun? ang sabi po niya, sinusunod po nila ang batas. Yung pong binabanggit ko pong batas ay sa Republic Act 2016 at saka 1143. Ngayon po, sinasabi po nila na lupa ng gobyerno yung kanilang ginagawa. Ikaklaro ko lang po, sino po ba ang gobyerno? At sinasabi po nila na sila ay mayroon silang absolute sale na mabibigyan lang ng kwalipikadong titulo yung tao kapag nakabayad na siya sa NGC. Fully paid. Kapag nakapulipid na po siya. Oo naman. Sila po ba ay mayroong lupa?
isabi po niya, sa gobyerno po yung lupa. Sino po ngayon ang gobyerno? Ang National Housing Authority ay isang ahensya na nagbibigay sa mga walang mga lupa na kagaya Ganun po, ma'am. natin na Maralita. Hindi po ba sila po ba yung namamahala lang? Pero po ang gobyerno, tayo pong mga naninirahan. Kami po yung walang lupa. Para kanino po ngayon yon? Para pa ba sa pamahalaan o para sa gobyerno? Ang sabi nga ho ni Engineer kanina, yung mga hindi nasapot ng priority 1 mabibigyan nito. Mabibigyan. Maniwala naman kayo sa gobyerno. Pero kailan po, mayroon na nga po siyang tinitirhan, bagkus ginigiba, tinililipat sa panibagong kaguluhan. Anong klase ng sistema yung... Oh, sige, sir. Kayo naman. Yung mga po, Magandang umaga. payatas po. Oo. Saan sa payatas yun? Lower. Ha? Lower hospital. Lower hospital. Polesko. Pero hindi sila. Hindi mo rin alam. Pipinsa lang po ako. So, nakikita ko po ang kaguluhan dito sa pangyayari ngayon. Para pong sorpresa ang pagkakagawa eh. So, pwede po ba natin ipahinto muna itong ginagawa? Surprise ang pagkagawa. Kasi parang nabigla yung mga tao eh. Hindi ba kayo nabigyan ng notice? Man lang? Yung sinasabi ni nila 30-day period. Kulang po yun, ma'am. Ha? Tutusin, kulang. Pero Yung mga meron. taong abala. Ang meron, pero meron. Merong notice. Meron po ma'am notice. Pero po yun, magagawa lang po yun ng isang taong may pera. Katulad ng mga bumibili ron na may pera sila. Kaya on may bahay. Oh, okay, ganito. Binibili nila yung lugar na may bahay. So, ang gusto ninyo, ma-defer lang muna. Ma-stop lang muna. Mabigyan po ng Mga paupo lang pag-iimbestigan. Yun. Sila bigla po yung mga tao. Kaya ko ma'am, wala na akong bahay. Giniba na nila. Kalsada. O, ganito ha. O, ganito. Yung siling natin na may stock muna ay hindi masagot na ni Engineer de Rosario ha. Ang gagawin namin, ipaparating ko yung hiniing ninyo sa pinaka-head ng National Housing Authority. So, ganito ha, yung presidente niyo gumawa ng sulat. Ibigay ninyo sa akin mamayang hapon o kaya sa Lunes, that very day, ipapadala ko agad sa PAN, sa National Housing Authority dito sa Maine, ha? Para sa lalong madaling panahon, mabigyan natin ano. Kasi sinabi niya kanina, hindi niya pwedeng ma-stop. So, pwede na tayong makiusap sa taas, ha? I-refer lang namin yung inyong inayin. Simula ko kami ma'am, doon sa kay Presidente, down to the barangay, problema ko namin. Nagpisa ko kami sa taas, pero talaga, wala ko silang response. Tuloy-tuloy ko. So, ako ang kanilang subject matter. Diba, 1 week lang, sir, na huwag mo nang ipain down. Di ba gusto, di ba? Pwede, sir? Maliwanag naman yung arrangement ng internet. Huwag ka man mag-compromise sa sila. So, kasi ang malalagay sa alanganin, kami nag-implement. Ang ini-implement po namin ay batas. Anong batas, sir? Ang advice namin, Kayo lang naggawa ng batas. yung sir, na ano, Anong batas? mag-appeal lang sila sa pinakamataas. Matagal namang nalagapin yung pagiging bago, mali. Dahil ang nag-umpisa yan, yung mga West kasi, dekada na sila eh. 1980s pa kayo, di ba? Yung mga taga-West, no? Tapos ang East kasi is 98 ang bilangan, no? Nagkaroon ng Republic Act 2003. So yung sinasabing bago, hindi bago. No, matagal na yan, no? So because of the Republic Act 1907, plus yung mga tulong na galing ng local government na nagbibigay ng pera para patupad ang mga reklame, napapabilis po yung galaw natin. So yun po talaga yung nagiging problema natin, no? Kasi siyempre, merong masasagasaan, may magagalit, may matutuwa, no? Pero ang batas po naman is para dun sa tinutukoy ng batas. So yung masasagasaan po, yun, humingi ako ng paumanhin doon.
Kaya sinasabi ko nga, dahil kami nasa taong gobyerno kami, yung masasagasa na hindi cover ng proyektong NGC, dapat i-cover siya ng hiwalay na proyekto. So dapat siguro ngayon pa lang siguro, inuumpisahan na natin na bumalangkas ng isang proyekto para doon sa mga hindi kwalifikado. So yun yung tamang Siguro po sana, sir. Excuse me po. Makapagsalita po ulit, sir. Wait, ma'am. Pwede po magtanong. Kasi sabi po ni Sir, ang proyekto ay pumasok 2003. Pero ang tanong po, bakit sila nagpinto 1994? Opo, bakit po nauna yung pinto? Eh, pasok pala ng Republic Act 2002, 2004. Mayroon pa po kami 1987. Every election, nagsisensus yan. Kasi kung ilan na yung babalik dito sa Yung yung census ng mula 1987 po, meron ako kompleto. Hanggang na 2004. Alam mo ang project, matagal ng plan yan. So, nagsimula na sila ng 1994 to 2000. Ang kung sino yung mga naka-stay na doon. Ha? Kasi pinalalayan doon sa bahay ko. Pinalalayan. Hindi po siguro alam yan ni engineer. Hindi ako nakapirma siya. Ano ba alam sir yung binigay mo sa akin? Tumanda na ako dyan para alisin mo ako. Sir, ang location ko, sa mga hindi pa rin gano'n ang talaga. Masyadong presiso kasi. Location site, 10,000 binabago dapat yan. Before it is started, how wala have So, nasagot na tayo. Ang sabi ko kasi ng Paano presidente yun? presidente ba? Dapat siya nagbago, di ba, yun? Gusto ko na 1987. Nangyari ko, dumating Yung control na Hindi ba? Paano ngayon yan? Kasi yung bahay ko, ba, lumapit ako sa presidente. Ano, pakiano naman po, kasi ang usapan natin, hindi mo kami gigibain eh, habang wala kaming bubong eh, hindi wala kaming lulugaran eh. Ano sabi niya sa akin? Wala akong alam dyan, NGC ang kalaban niyo. Yan talaga. Tuturuan talaga sila dyan. Tuturuan. Pero sabihin mo sa presidente mo na huwag mong dalawin muna ang bahay ko. O, mag-file na kayo ng complaint sa Tama lang mo Yes, yun. tama. Bigyan niyo na isang usapin na lang, ma'am. Binigyan niya ako ngayon ng lote. Bigyan niyo na lang kantail action. Ang papatayo nga, giniba mong bahay. Supreme Court na lang. Yan yung urong laws nila na may batas po sila. Nabasa ko doon mismo sa loob ng NGC. Yun yung tinatawag nilang urong laws. Kasi po ngayon, sasabihin Titibagin yung bahay mo, uurong ka doon sa kabila, uurong ka doon sa kabila. Yun. Diba, bakante yung kabila, patayo. mamaya-maya may papasok na iba. pinadala ng complaint. Yun, pinadala nga, binibenta, 50,000. Pero wala nang bigay doon sa ginuba. Ano pa yun? Nakalagay ko doon sa blackboard nila, baliktad pa ang pagkasulat yun. Urong doon. Kung saan nang galing ang urong. Tama, yung baliktad, diba? Urong doon. Sulat lang ninyo, isang lang susulat, tapos lahat kayo pipirma. Okay. Kaya ang ano natin ha, kung may karapan kayo, bawat isa sa atin ang may karapatan na mag-file ng complaint kung yun ang gusto ninyo. Karapatan ninyo yan. Pero at least, lahat na sinabi nyo ay noted ng engineer, Secretario. Hindi kaya pag-initan ang NCC ang mga member. Yan, ganun po ginagawa nila. Pinagdaanan. Ganun po sa akin ngayon, ma'am. Yun po ang banta nila sa akin. Pinagmantingan po nila. O yung consult. Alam po nila yan. Alam nila yan, ma'am. Alam nila yan, ma'am. Ako naman, magbabangsa. Meron lang po akong gustong itanong kay Engineer Secretario. Bagamat po kaming mga taga-Puok Pag-asa, Block 1, Block 2, Block 4, lahat po yun, no? Hihingi lang po namin, kung ang aming presidente ay gumawa ng ganito, maraming reklamo po, ano po dapat pa ang gawin niyang hakbang para sa presidente? Kanya po na kami nagpaalam po. Kanya po lahat galing. Hindi lahat. Ako nagtuturo sa kanya. So wala siyang tamang pag-irin, kukuha ng kausap. Yun po ang tanong namin sa inyo. Ano po yung Kayo pong... Kaya ganito. makinig kayo kay engineer mo na. Pagdating sa implementasyon, yun yung jurisdiction namin. Okay. Pagdating sa usaping pang-asosasyon, hindi namin saklaw yun. Then kasi before kasi, no, yung
nung unang panahon, sinasaklawan ang opisina yun ng NDP. Pinakikailaman yung affair ng asosasyon. Ang sabi ng asosasyon, NDP, asosasyon to, huwag mo ulit naman. Ginawa doon, ang sinaklawan ng NDP yun. Ngayon po, ang usaping ang asosasyon ay taklaw po ng dalawang mahiga. Una, si PUP, at ang pangalawa, si PUP. Sa una kasi, pag wala pang CBP, ang ano dyan, kulang dyan ay kain tumit para mabigyan ng kaukulan sa doon ang tamang nangaya para sa ayusin yung Yung manang yung ano, yung Xerox po dito sa Libre. Yung ano, yung Central Bank na tinutulong nila, issue nila eh. Nasa iyo binigyan nila ng iba yun. Nasa na ba yun? maghanap kayo ng tamang arrangement. Ang advice nga po ata is Yung nandito yung titulo nila, issue nila, inatak ko sa likod. I-Xerox po, bigyan ko natin, bigyan natin dito. Kasi engineer eh. wala naman mali siguro sa ginawa niyo. Sinagharap kayo. Kaya lang doon sa hindi naman, tingin ko naman hindi naman nagkasay doon ano, secret nun. No? Ano po yung business nagsasabi ko, sir, pero wala po Sige. Okay. wala na Huwag na natin pagtalunan, ma'am. Kung nakita nyo na ba, sila, ang registered person is warrant na po. Ano nila, talo na lang. Sa kanyang gagawin. Pinigay ko na Kasi hindi mo pinipilitan. Yung ano, ang baylo na akin na yun. hindi. Kung ganito lang ang ano. Hindi yung ano. Yung galing sa Central Bank na binigay ko sa'yo. Binigay ni Nanay Wailon. May ano yun eh. May ano yung Siguro yung upitan natin. Yung upitan siguro, ano sasagutan doon sa akin? Kung wala pa upitan na nangyayari sa amin, so gagawin natin upitan yung sasagutan sa pipila sa amin. Sir, mga pwede po ano, kami po nag-iba na po sa